The reason bakit talaga ako pursige itong mag-imbestiga, hindi pangalawa na lang yun para malaman kung sino yung taong yon. Primarily dito, para malaman bakit hindi ginagawa ng MMDA ang kanilang trabaho. Dahil kung napapansin nyo, ilang beses nang may nakatakas dyan sa bus lane. Hinahabol ng mga nagbabantay sa bus lane, SAIC, LTO, Coast Guard. In fact, makikita natin, dinidipahan pa yan ng mga traffic enforcement people doon, nagbabantay sa bus lane, nakakatakas. Nasaan yung motorcycle unit ng MMDA na supposed to be habulin yun? Nasaan yung hagad ng MMDA na hahabol doon sa patakas ng mga traffic violators? Nasaan? Nandoon po sa mga VIPs. Pinay-escort illegally. That's illegal, I suppose. Ang MMDA motorcycle unit, dapat yan ginagamit sa pagpapatrolya sa traffic. Paghahabol sa traffic violators. Hindi pag-escort ng mga VIPs. Hindi pagsama o pag-escort sa mga patay, sa mga funerals. At yan po ang nangyari ngayon. And you guys know this. And that has to stop. I will draft a resolution para in legislation para ma-stop na to. Ang primarily the reason why I want Senate investigation is bakit may nakakatakas yan palagi. At nakita ko ng problema, MMDA, ang malaking problema rito. Doon naman ako sa MMDA dahil napaka-incompetent nitong MMDA for the longest time. Nakita naman natin, ulitin ko, for the nth time, dumidi pa dyan yung mga traffic enforcer sa mga patakas ng mga violators. At may kita mo, may mga motor doon ng MMDA, pero yung mga motor doon, yung payatot na motor, hindi panghagad. At ang nagmamayari, yung mismong traffic enforcer. Pero nasaan yung mga big bike na binadgetan ng gobyerno para sa gamitin ng mga traffic enforcer ng MMDA? Sabi ko kanina, nandun sa mga VIPs. Kaya nga ako'y nananawagan ngayon sa MMDA chairman, ngayon pa lamang, i-pull out mo na yan unless kung meron kang authority from the office of the president, then wala tayong magawa yan. Pag walang authority from the office of the president, i-pull out mo lahat yan. Pagtrabahuin mo dyan sa EDSA, gamitin yan. At wala na dapat mga funeral na escort. At bakit incompetent itong MMD at iba pang mga tao o mga agency na delegate dyan para bantayan yung bus lane, bakit nakakatakas? Dapat taasan ng multa. Kasi sa ngayon, malit lang multa. 5,000? 10? 5? Ba't di natin gawin 50,000? Kung ako masusunod, kung akong tatanungin, yes, taasan mo na para wala nang, di ba? Wala nang magbatikas ang ulo. Kasi 5,000, kayang-kaya. Isang taya ko lang sa casino yan. Sabihin ng mga violators. Proof na as early as June 30 this year, nag-pull out na po ang MMDA sa pamamahala sa bus carousel. Recently, nagkaroon ng malaking issue dyan sa bus lane, sa EDSA. Kayo po ay natakasan ng isang puting SUV. Nakita ko na kung saan ang problema doon. Every time na meron kayong pinapara, or mostly, pag meron kayong pinapara na violators, nag-attempt tumakas, ang iba nakakatakas. Bakit wala po kayong motorcycle enforcement people na para habulin yun? Kasi lalagay-lagay po kayo ng bus lane doon. And then kayo po ay natakasan, hindi ba sampal sa mukha niyo po yun? Mr. Chair, yes, Mr. Chair. Honestly speaking, Mr. Chair, we do not have the budget for that. That is why we are seeking the assistance of LTO because they have the vehicles and the motorcycles for that. DOTR does not have a fleet to really cover the EDSA busway. Ito na lang. Ito. Isang buong order ba to? Ito? Papa! Sobra. Kalahati lang. Ang budget eh. Yung Gcash mo, di ba? Nagkano naman Gcash mo yun, no?
Ha? Nagana no? Kano? 103. 103. May problema ba yung Gcash ngayon no? Dapat kasi dino-double check mo yan. Dapat na dino-double check natin yung pati yung mga leaders natin, yung mga politician natin. Dino-double check din natin yung mga sinasabi nila. So, dapat meron tayong reference, ika nga, cross-reference ng mga sinasabi nila para hindi tayo nauuto nitong mga to na kunwaring para sa mahirap. Dapat taasan ng multa. Kasi sa ngayon, malit lang multa. 5,000? 10? 5? Ba't di natin gawin 50,000? Kada individual, may pinanggagalingan yan kung ano yung inaasal niya ngayon. So, panoorin natin si Rapi Tulfo kung ano yung kanyang work ethics no, sa Rapi Tulfo in action na hanggang ngayon ay dala niya pa rin sa Senate. Agad-agad sa pinakamabilis na panahon, masosolve yung isang problema. Kasi in some cases where yung pong kaso nila tumatagal, inaabot ng 1 linggo, nanggagalaiti po ako. Ako po mismo nagpe-pressure sa kanila. Ganun po yung work ethics ko. Usap na tayo, Attorney Mendoza. Alam mong malaking kapalpakan sa LTO. I hope na sinunod yung suggestion ko dahil kung hindi, manggagalaiti ako. In coordination ho to ng mga financial institutions, mga bangko, kung saan po nakasanla itong mga sasakyan na to. Nope. I'll give you a practical solution. Yes, sir. Common sense solution. Ang gusto lang po natin, katulad din po ng gusto ni Senator Tulfo, ma-i-reflect po sa ORCR at sa aming sistema sa LTO ang talagang nagmamay-ari ng sasakyan po. I think 5 days. Was it 5 days? And failure to do so, may fine at 20,000 pesos ata. Medyo nabulabog ako doon kasi ako nakapagbenta rin ako ng mga sasakyan na at hindi ko na-impormahan yung LTO na naibenta ko ng sasakyan yun kasi wala namang ganun patakaran noon. So paano to? 10 sasakyan ang nabenta ko ng panahon at lampas sa deadline. So 10 times 20, so may utang ako sa inyo ng 200,000. Ano yun? Sir, Attorney Greg po, Executive Director ng Land Transportation Office. Sir. Magandang umaga po, Mr. Chair. Mr. Chair, yung mga bentahan po na nangyari before the effectivity of the administrative order, it should be reported to the LTO per the said AO po, it should be reported to the LTO within 5 days from effectivity of the administrative order. However, with the concerns po na nakarating po sa opisina po namin, Mr. Chair, we are reviewing that transitory provision regarding the application of the administrative order to the previous transactions happened po. So therefore, yung mga nakapagbenta na masasakyan previously, like me and even more probably Senator Mark Villar, nakapagbenta ka siguro kayo ng sasakyan in the past. And na-report niyo ba yon sa LTO na kayo yung nagbenta ng sasakyan? Matagal na yun. Matagal na yun. So siguro ako concerned din ako katulad mo dahil siyempre dami nakabenta dati. So siguro kailangan i-clarify yung provision. Magpalabas ko kayo ng bagong memorandum circular kasi medyo nakakalito po yun. At marami natatakot kasama na ako doon. So dapat well-defined kung ano yung sistema na pwedeng mailatag ng sa gayon. Hindi matatalanta yung mga tao at acceptable. Yes po, Mr. Chair. We'll take that into consideration po, Ito yung Mr. Chair. administrative order. So wala muna itong multa na 20,000. Yes po. Na wala muna itong retroactive. Tanggalin siguro itong salitang retroactive. Kasi kung retroactive, pati ako, manggagalaiti ako. Sabi ko, yung kapalpakan ninyo, akong magsasuffer. Sana, noon pa lang naisip nyo na yan. Nasabihan nyo kami, then hindi na ako magbumulta kayo. So, dapat baguhin nyo po ito at i-clarify nyo. And dapat yung information dissemination properly disseminated talaga. Hindi lang yung sa isang dyaryo na ipopost ninyo at hindi pa siguro masyadong kilalang dyaryo. Dapat national circulation sa TV, radio, social media, etc. para malaman ng lahat. Opo, Mr. Chair. Okay. So wala muna itong memorandum order AOVOM-2024-046 kasi nakakalito po ito. Am I right?
Yes po, Mr. Chair, as regards to those previous transactions po. Thank you. And yung isa pang gusto ko mangyari, each time na magre-register ang isang owner ng isang sasakyan, he or she must present himself or herself sa LTO physically at magpapakita ng mga identification to ensure or to assure the LTO na siya ngayon talaga ang nagpaparegister. Kasi before, hindi po kailangan anybody can register a vehicle through a fixer or through someone. So ang gusto ko mangyari from now on, kapag nag-rehistro ang isang tao ng kanyang sasakyan, even though if it's Rafi Tulfo, nakalagay doon Rafi Tulfo, si Rafi Tulfo dapat pupunta sa LTO at sasabihin, Sir, ako po ay renew ng aking registration ng aking sasakyan at ako po si Rafi Tulfo, ito po yung aking passport, ito po yung aking ID. Clear po tayo dyan. Yan po ang gusto kong maging patakaran from now on. So aminin naman natin na senador to si Senator Rafi Tulfo. So binoto naman siya, legit naman yan, binoto siya ng ilang milyon na Pilipino. Pero once na nakatayo ka na sa podium ng Senate, meron nang nabadila ng Senate sa likod mo, may sign, no, may flag ng Pilipinas sa podium mismo, no. So yan ay kino-consider na statement ng buong Senate, no. Pero kung magkakaroon ng statement na 50,000 yung magiging penalty ng mga lalabag sa passway, medyo pag-isipan mo muna natin yan, no. Dapat taasan ng multa. Kasi sa ngayon, malit lang multa, 5,000, 10, 5. Ba't di natin gawin 50,000? So yun na nga, habang pinapanood ko si Rafi Tulfo, lalo kong nare-realize na ang daming Pilipino na tanga na bumoto dito. Ano ba nangyari sa Pilipinas? Kasi isa pa ito, dahil nung pinost ko sa Facebook ko, yung tungkol dito sa insidente, dinera ko, challenge ako ng ilang mga netizen doon. Sabi, hanggang salita ka lang Tulfo, titiklop ka rin kasi kasamaan mo yan. Kaya doon sa nagsabing titiklop, sinabi ko naman doon sa post ko, wala akong sasantuhin. Kahit saan tayo makarating. Hindi, kasi so yun na nga, sa 2028 na presidential election, iboboto niyo pa ba si Rafi Tulfo? So comment down below. Nasaan yung motorcycle unit ng MMDA na supposed to be habulin yun? Nasaan yung hagad ng MMDA na hahabol doon sa patakas ng mga traffic violators? Mr. Chair, yes, Mr. Chair. Honestly speaking, Mr. Chair, we do not have the budget for that. So, taas yung kamay yung mga bumoto kay Rafi Tulfo dito sa mga viewers natin. Okay. Taas ang kamay. Doon naman ako sa MMDA. Dahil napaka-incompetent nitong MMDA for the longest time. And then, saying na by June 30, pull out na kami completely sa EDSA and sa bus carousel and SAIC na yung mamamahala talaga. At yun lang, kung nagustuhan mo yung content for today, consider to subscribe and hit that notification bell para notify sa mga future uploads natin. Yun lang, see you on the next video.